at tayo ay nagagalak. Unang-una sa lahat dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon upang magawa natin ang kanyang kalooban, lalo na sa pananambahan. Dahil ang mga nananambahan po ayon po sa banal na kasulatan ay yung lamang pong may relasyon sa Diyos na tunay at yan ang ating nakamtan nung tayo'y nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan nito, we can worship God already in spirit and in truth. At yan ang nais ng Diyos according to His Word in John 4:23 and 24. God is looking for worshipers. And now that we are here and that everything else dito sa mundong ito na sandali lamang ay uh, tutungo dun sa aspeto ng buhay na inaasam natin which will later come because God wanted this to happen. So, everything else, yung pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, yan ang nais ng Diyos. At yung ating pong topic today, as you can see, is the grace of God. Ang grace po ng God ay napaka-importante maunawaan dahil itong grasya na ito o itong kagandahang loob na ito ng Diyos, ito po yung basehan para sa mga totoong o mga Kristiyano, to the believers in faith. Napakahalaga ng pananampalataya kung titignan po natin kung ano itong pananampalataya dahil iisa lang pong klase ang pananampalataya ang sinasabi ng Biblia na ating pong panghahawakan. Iisa lamang po ang pananampalataya dahil ito po ang pananampalatayang magsasalba sa atin o magsasave sa atin. Kaya nga po si Jesus ay dahilan ng ating pananampalataya. At sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, i-define po sa atin na yung kagandahang loob po na yan is undeserved. Dahil hindi po tayo deserving, mapa sa atin po ito. Because grace cannot be earned. Hindi po napaghihirapan o pinagtatrabahuhan. Pag sinabi mo pong grace, ito po ay kagandahan loob, ito po ay binibigay ng libre. Grace cannot be earned. It is something that is freely given. We count on God's grace and the bridge He built in our relationship with Him. Ito po yung progreso na binibuild po ng Diyos yung relationship natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananampalatayang ito na nagmumula sa Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, it's really important na maintindihan po natin kung ano po yung common grace. There is God's common grace. At ito pong tatlong susi na ito na puntos ay kailangan po nating malaman at ito ay maintindihan. Dahil marami po ay hindi nakakaintindi ng common grace na galing sa Diyos. Number one po na ating titingnan is the universal common grace. And it refers to God's grace extended to the entire creation. Ang ibig mong sabihin, di ba sinabi mismo ni Jesus, tingnan niyo yung mga ibon, tingnan niyo yung mga halaman, o mga bulaklak. Hindi sila uh, naghihirap para sila ipakainin ng Diyos at sila ipalaguin ng Diyos and one day they will all be gone. So, ito pong mga ito ay common grace na binibigay sa atin, even the animals that He created for our consumption. Okay, so, ang ibig sabihin po, lahat ng bagay na mula sa Diyos na kinreate niya, ito po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na makikita natin na ito ay kanya pong binigay. Yung grace para lumaki itong mga animals na ito, itong mga halaman na ito, itong mga punong ito, at ito po ay ang kagandahan ng creation ng God. And even the fishes in the ocean. So, that's the first common grace na sinasabi natin. And this is the universal common grace. There is the second type of grace na makikita po natin sa Biblia at ito po yung general common grace.
Pag sinabi pong general common grace, it refers to God's grace shown to man in general, to everyone, every member of the human race. Ito po ay binibigay ng Diyos, common grace. Masama ka man o mabuti. So everyone receive this free grace. Libre po yan. Hindi po yan pinaghihirapan para makamtan mo. Binibigay po yan. Halimbawa ngayon wala kang trabaho, bukas makalawa kung ikaw ay nasipag at kung ikaw ay nag-aral o nag-aaral, you can get good grades and you can earn uh, an income dahil meron kang talento at ginamit mo yung talento na yan. At yung common grace ng Diyos ay binibigay niya dun sa mga taong nagsisikap at nagtsatsaga. Okay? So ito yung general common grace. There is a very important grace that we should know about. At ito po yung covenant common grace. At napaka-importante po ito dahil itong grasya na ito o itong uh, kaloob na ito ng Diyos o bigay ng Diyos na kagandahang loob ay common to all those who live in the sphere of the covenant. So kung hindi po natin naiintindihan yung sphere ng covenant, ito po yung kalagayan na kung saan yung mga tao ay nasa ilalim ng agreement o covenant. Meron po tayo sa Biblia na Old Covenant, which is the Old Testament. Meron pong New Covenant, and that is the New Testament. At kung titignan po natin to, yung mga nandun na kapaloob sa lumang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao, at meron din pong bagong pakikipag-ugnayan sa tao. Ngayon, sa ating panahon, ito po yung dapat nating maintindihan. And you belong to the elect or not, whether they belong to the elect or not. Nakalagay po yan dun sa mababasa natin. Ano po yung whether you belong to the elect or not? Yung elect po, yun po yung sinasabi natin pinili ng Diyos, no? Para gawin niya yung mabuti para makita po ng maraming tao doon sa mga bagay na nakikita, nakahawakan, yung mga pang-physical po. At ito po yung nakikita natin na tangible matters and things that God gives to the elect. Ito po yung grasya na galing sa mga pinili niya. Yung mga hinirang niya at tinalagay niya para sa kanya. O kung hindi naman, ito po yung mga nandito sa mga hintil, yung mga heathen. Pag sinabi pong heathen, ito po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Okay? At yung sinasabi po rito, yung hindi po mga naniniwala sa Diyos na naniwala na, ito po yung under sa New Covenant or New Testament grace. Yan. At sila'y nakatanggap ng grace o ng mula sa Panginoon na kagandahang loob doon sa kanilang pinananampalatayanan sa New Testament. So let's go further. Nais pong bigyan ng mas mahalagang pag-explain o explanation kung ano po yung general common grace na sinasabi yung kanina, sinabi natin. Okay, so let's check out the Bible and what it's saying about the doctrine or the teaching of God's goodness, yung kabutihan ng Diyos na sinasabi ng scriptures. God sending rain, making sunshine on the righteous and the wicked, ito po yung nakatala sa Mateo 5:45. Makikita natin yung kabutihan ng Diyos sa kanyang kinreate at sa kanyang pinapaulan, sa kanyang pinapasikat na araw para makuha ito, ma-experience to at sa gayon kahit yung mga farmer at yung mga nagre-rely dun sa magandang araw ay magkaroon ng magandang ani or whatever it is, to the righteous and to the wicked. Ikaw man ay mabait o salbahe, you receive this grace. He makes the sun rise to the evil and
on the good. At sabi po rito sa Luke 6:35, dun sa just and the unjust. Okay? For he is kind to the unthankful and to the evil. So, pareho po, no? Kung ikaw hindi ka mahilig magpasalamat sa Diyos dahil ikaw ay nag-rely sa sarili mong talento o kalakasan, well, mabait pa rin ang Diyos sa'yo. Okay? At wala tayong magagawa dun sa kanyang grace na yun. No? Be ye therefore merciful as your Father also is merciful. So ano ibig sabihin po nito? Sinabing Father. Ibig sabihin meron pong relasyon yung sinasabihan dito sa Kanya. May relasyon sa Kanya yung sinasabi nitong verse na to sa Luke 6:35 and 36. At sa Psalm 136:25, siya po ay nagbibigay ng pagkain sa lahat ng nilalang, sa lahat ng flesh. Okay? Sa lahat ng kanyang kinreate. For His mercy endures forever. Yun po ang sabi sa Awit 136:25. At dito po sa Psalm 145:8 to 9, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. At makikita natin sa verse 9, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. So makikita natin lahat ng ito sa kanyang mga ginawa. Okay, so we have another verse, and that is Acts 14:17. No? Sabi po dito, nevertheless, He left not Himself without witness. Okay. So, ang sinasabi po dito sa lahat ng ginawa ng Panginoon, ng Diyos in the Old Testament, when He started everything first, makikita natin, ginawa niya yung araw, ginawa niya yung gabi, yung umaga. Lahat po ito, sinabi dun sa huling kataga, and all, and according to God, this is good. So lahat ng kinreate niya coming from His own will is good. Is good. And this is according to God. So kung titignan natin to, He gave us rain from heaven, fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Na natutuwa tayo dahil at nagagalak tayo dahil meron po tayong mga biyaya mula sa Diyos. Okay, so nais ko pong malaman natin kung ano yung difference at i-explain ko po yung difference between blessing and grace. May malaki po pong pagkakaiba ng blessing at saka ng grace. So ano po ito? Okay, so naiintindihan po natin at nalalaman natin na yung blessing po ay dumarating dahil ito po ay reward. Dahil meron po tayong ginawa. Meron po tayong pinaghirapang gawin. Like, halimbawa, masipag kang gumawa ng project mo. Okay? So, you will be rewarded by this. At kung ikaw ay masipag na empleyado, it's most like, or more likely, you will be given yung recognition, no? At minsan, pinapaskill nila dun sa inyong company na the best performer. Okay? So, ito po yung recognition at yung reward that we get by being true to what we are doing. Or kung para sa Diyos ito na ginagawa mo, having faith and obedience, ito po yung resulta, yung reward and recognition. Ito po yung blessing. So, marami po nagsasabi ng God bless you, bless you, bless you, bless you. Blessings. Ayan. So, kung titignan natin po, ano po ito ang blessings? Pag sinabi mong God bless you, oh, God bless you dahil may ginawa ka. Okay? Dun sa para ma-bless ka ng Diyos. Okay? So, kung titignan naman natin yung grace, iba po ang grace. Because grace, according to what we can see, if you are undeserved, dahil ikaw hindi naman masunurin sa magulang, hindi ka naman masipag, but sinabi ng word na grace, pag tinignan mo ito, hindi ka karapat-dapat, pero ikaw ay kinaburan, binigyan, niregaluhan. At ito po yung grace ng Diyos. Pag sinabi mong grace of God, eh,
hindi ka naman kagandahan sa iyong pagsunod sa Diyos dahil mas marami kang inuuna. But the grace of God is there. Bakit? Because it is His gift to you. Okay? Para mabuhay ka at para ikaw ay mag-enjoy din sa buhay. Okay? So, this is what we're talking about dun sa grace. Ngayon, sabi po sa John 1:17, and this is kind of intriguing, no? Kasi kung titignan natin yung Old Testament, pupunta po tayo sa Old Testament. There is law, and sa New Testament, we have grace. Okay? So, tingnan natin yung John 1:17. Ang sabi po rito, dumating ang kautusan. Okay? Naalala niyo yung Ten Commandments. So, dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. So, sino po nagdala ng kautusan? Kapareho na nakikita natin sa picture. Si Moises po nagdala nito. Ngunit sa pamamagitan naman ni Hesus Kristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. So, may kaibahan po, no? Malaking kaibahan. Kasi yung kay Moises, na dinala niyang kautusan o yung covenant, okay? Ayan yung sinasabi nating hindi covenant ng grace po yan. Covenant po yan ng Diyos with Israel doon sa command niya. May nais niyang may, may nais siyang ipatupad sa binigyan niya nito. Okay? Para magkaroon sila ng law na susundin sa kanilang buhay. At gaganapin nila ito sa kanilang buhay. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So ano po kaya ang ibig sabihin nito? No? Napakamagandang tingnan kasi marami pong hindi nakakaintindi ng mensahe ng Biblia kung bakit mayroon pong Old Testament at mayroong mga Hudyo at mayroong mga Hentil. Kaya, okay? So, ulitin ko po, sabi po rito, dumating ang kautusan, yung kay Moises, no? Ngunit sa pamamagitan naman ni Yesu Kristo, ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Grace and truth. So, tandaan po natin, grace and truth. So, dito po sa makikita nating picture, you can see that there is this covenant common grace. At kung ikaw nasa ilalim nito, at kung nandun ka sa ilalim ng old covenant, you're under the law. Okay? Ano yung nasa ilalim ng batas? Sa Pilipinas po, nasa ilalim tayo ng batas ng gobyerno natin Pilipino. Okay? So, we have yung batas na ito na kailangan natin sundin. You have to do and live, as we can see. We have to do and live. Okay? So, ang kaibahan po nito, dun sa dumating na New Covenant, okay, makikita po natin, nandito na po sa ilalim ng grace. At yung New Covenant po, hindi na po parte ng Old Covenant because something happened in the middle. At makikita po natin yung kamatayan ni Kristo. At ito po yung cross. At ito po ang naghahati sa dalawa. Kasi, pag namatay yung testator, according to, hindi ko na po nilagay sa no? But according to Hebrews 9, if you will read from 14 to 17, nakikita po natin doon na yung pag namatay yung testator, okay, doon pala mag-uumpisa yung New Testament. At nung namatay si Jesus, doon pala nag-umpisa ang New Testament. Kaya kung titignan po natin, still part of the Old Testament fulfillment is the Matthew, Mark, Luke, and John na sinasabing gospel. It's still in the Old Covenant because Jesus will fulfill what was promised to the patriarchs, yung mga ninuno, doon sa mga Israelita. Because Jesus came not for the Gentiles, hindi para sa atin, na mga hintil, na mga heathen, but He came for the Jews or sa mga Hudyo. Okay? So,
Sa mga Hudyo, ulitin ko po, Hudyo, ah, ang, ang gagawin po ng mga Hudyo sa Lumang Tipan, susundin po yung Old Covenant Law. At ito ba'y gagawin nila in order to live, to be, nakita po natin ilalim under nun, to be blessed. Ayan. So blessings will come if they will do that. God will what? Perform His duty, His task to bless them. Okay? So, sino po itong nakikita natin ng na son of slave? Ayan. So ito po yung may dala-dala ng kabigatan ng law. Okay? So makikita natin na pinicture yan sa Bible na sino po yan na may dala ng kabigatan na yan. Si Ishmael. Okay? If you know Ishmael, siya po yung anak ni Abraham, yung panganay na anak ni Abraham. Kanino? Kay Hagar. Okay? At si Hagar po ay slave ni Abraham. Siya po yung servant. Siya po yung taga-silbi. Okay? So, he is the son of a slave. So, if you will picture this, sa Old Testament po, ng Old Covenant, yung picture po ng son of a slave or servant, binless din ang Lord. Yeah, I will bless you also. Sabi niya gano'n. Nung pinaalis siya dahil hindi siya tagapagmana. And you will see that sa Bible. Okay? So, dumating na ngayon yung namatay si Jesus. And this is, makikita po natin, son of promise. Okay? In the Old Testament, kung titignan natin, meron anak si Abraham na hindi anak sa alipin. No? Hindi niya anak sa pagkaalipin. At ito po yung anak niya na pinramis ng Diyos. So, this person is the son of promise, Isaac. Okay? So, ngayon, pag sinabi natin New Covenant, ito po yung grace ngayon na makikita natin na we believe what Jesus did kasi tinapos niya yung hindi magawang law ng mga supposed to being mga Hudyo dun sa Old Testament at sila nung nandun sa panahon ni Jesus, nasa Old Testament law pa rin sila at hindi nila mabitawan yon. Kaya ngayon, wala silang pananampalataya o paniniwala kay Jesus na siya yung Mesiyas na darating. And dito sa New Covenant or New Testament, ito yung age of grace. Okay? Yung lumang tipan, yun yung age na mahabang panahon na they were under the law. Okay? So ito ngayon, yung magbabago na ang lahat ng bagay. Ito yung pagdating ni Jesus at nung pinerform niya lahat yung pinapagawa ng Ama, dumating yun siya ay namatay. At nung siya ay namatay, at lahat nung nanampalatayang niwala sa kanyang mensahe, sila ay, ang pangako ng Panginoon, sila ay mabubuhay. Okay? So ito po ngayon yung mga tao o yung mga anak sa pangako, yung mga maniniwala kay Jesus. Okay, so maliwanag po, no? This is the Old Covenant law at New Covenant na grace because you will believe and ikaw ay bibigyan ng regalo na hindi karapat-dapat sa iyo. Okay. So, let's go to the next. The law. Ito po yung covenant common grace na sinasabi natin that are under the law. Ito yung grace that is common to all those who live in the sphere of God's covenant. Ito po yung sinabi natin kanina. God referred Israel as His people. Makikita natin sa Deuteronomy 7:6. His treasured possession. Pag-aari niya to, no? Ito ang kayamanan ng Diyos na sinasabi niyang kanya. No? Sino ito? Yung mga Israel, yung mga Hebreo.
yung mga Hudiyo. Okay, sa Psalm 135 verse 4 po yan. And even the apple of his eye. Biro mo yun? Apple of his eye. Ano ba ibig sabihin ng apple of his eye? Importante sa kanya. No? At makikita po natin sa Zechariah 2 verse 8 yan. So, yung Israel po talagang mahal ng Diyos. No? And surprisingly, kung titingnan mo, nagulat ako rito no? Kasi sabi sa Exodus 4:21 to 23, can they deserve if not for grace? Makikita mo yung grace nandito rin. Ano? Okay? So, ah, sabi niya kay Moises, kasi pagka nagtanong sa iyo itong mga Israelita, dito nag-umpisa yung mga miracles, signs, and wonders. Ano? Kasi, anong pruweba, maniniwala ba sa akin yung mga, sasabihin ko, sino yung Diyos? So, sabi niya, ganun mo yung, dito sa loob ng iyong shirt. At paglabas mo, magiging leprous yan. Magkakaroon ng, ano ba yung leprosy sa Tagalog? Ketong. Magiging ketongin yung kamay mo. At pag pinasok mo ulit yan, at nilabas mo, mawawala. Okay, so this is what you will prove to these people. At ganun din, yung Paul, yung staff ni Moses, nung hinagis niya, naging ahas. At ganun ang ginawa niya kay Pero. Okay? So kung titingnan natin, ah, ang mga tao kasi hindi maniniwala hangga't hindi nila nakikita na merong signs and wonders and miracles. Kaya pinakita ng Diyos yan dun sa Ten Commandments. May mga nangyaring mga physical na ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos dun sa panahon na yon na na-perform at pinakita kanino pinakita? Kay Pero at saka mismo dun sa mga people of Israel. Okay. So, actually, magugulat kayo dahil sabi rito dun sa Exodus 4:21 to 23. Sabi mo kay Pero, sabi niya kay Moses, this is what the Lord says, Israel is my son. Israel is my son. May relationship ba? Wala pa. My firstborn. Kasi wala pa yung cover. Hindi pa sila nakaka-cross dun sa Red Sea. Parang sinabi naalala niyo si Gideon? Hindi pa nga siya nakaka-conquer. Pinili siya ng Diyos, pero sinabihan na siya na magiting na mandirigma. May nanalo na ba siya? Napanalo na ba siyang gera? Wala. So, in advance, sinasabi na ng Lord kung ano yung mangyayari. So, Israel is my son, my firstborn. Hindi pa man sila nakakapunta dun sa Sinai at ibigay kay Moises yung Ten Commandments. Ito na po yung makikita natin na in-advance ng Lord. Pero, Israel is my son, my firstborn. So, Israel indeed is God's chosen people having a covenant relationship with Him. Okay? Through faith under the law of works. Yan. Okay. Through faith under the law of works. Kailangan sila ay magtrabaho. Okay. Pagtrabahuhan nila yung kanilang pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Saan sila nananampalataya? Kaya sila susunod sa sinabi ng Diyos. So, yun yung covenant eh. Okay? So, God says something and they will have to do what God has said. Okay? As commanded. So, through faith under the law of works. Ibig sabihin po, faith plus works equals blessing. Okay? So, may reward.
may recognition. So makikita nyo na-recognize sa Israel, di ba? O nakita nyo yung nangyari dun sa ano, hindi makalimutan ng mga Egyptians hanggang ngayon. Okay? Hanggang ngayon. If you're reading the Bible, alam nyo, something happened in the past. Okay? So ito po yung tinitignan natin na re-recognize ng mga tao kahit nung araw pa. And they were rewarded because God has given them His word. Set my people free. Sabi niya. Let my people go. Oh, nangyari ba? Oh, ginawa yun ng Diyos because that is His promise to His people. Now, the Old Testament is the gospel of works. Yung Old Testament. Kasi po, pag hindi mo pinagtrabahuhan, hindi ka masasave. Yan. Parang si Noah. Kundi may sinabi ng Diyos sa kanya, ano ginawa niya? Sinunod niya eh. So his family was saved from the flood. Okay? So, kung titignan mo, wala pa yung Ten Commandments noon, but God commanded him to do something, to be able to save himself and his family. Okay, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Ano ibig sabihin niya? Sa pagkakautang. Ano ibig sabihin? Ibinigay sa taong gumagawa ay hindi tinuturing na kaloob. So, kung binibigyan ka ng something, no? Dahil ikaw ay gumawa, hindi ito tinuturing na kaloob, kundi bayad, nabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya, dito na po ito sa New Testament. No? Yung Old Testament kasi, yung una, now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace. Hindi galing sa grace. Kasi may utang ka, kailangan mong pagbayaran. So, ito ngayon na, verse 5, but to him that worketh not, hindi mo naman pinagtrabahuhan, no? Binigay sa yung regalo, ito yung sinasabing, ito yung iyong, hindi reward, yung grace. Okay, sa mga nag-believe, may regalo ng Diyos, di ba? The gift of God is what? Sabi sa Romans 6:23. The gift of God is eternal life in Jesus Christ. Gift. So what do you do with the gift? You receive it. Okay? You receive the gift. Kasi hindi mapapasayo kung hindi mo tanggapin. So, God worked on something that will be given to you. And you need to respond by accepting the word, the gift. So, believing is what? Receiving. So, anong nangyayari? Ang sabi rito, sa Tagalog, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala, sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, paano kayo tuturing na matuwid ng Diyos? Dahil sa faith, sa pananampalataya. So, ano yung kailangan mong panampalatayan? Ano yung faith na yun? So, importanteng maintindihan na yung faith na ina-acknowledge ng Diyos o yung tinatanggap ng Diyos ay yung pananampalatayang mula sa Kanya at hindi mula sa iyo. Okay? So, sa 1 Corinthians 15, 1-4, ito po yung ating gospel. No? At yung gospel na yan ay, ang sinasabi po rito is, basahin po natin yung unang Corinto 15, 1-4. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So this is the gospel, no? Yung magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Sino po nangaral nito? Si Pablo. Kasi yung Old Testament uh, law of grace, galing po kay Moises. Ito ngayon po,
dumating si Jesus at ang tinupad niya ay yung law ng Old Testament. Okay? So, para sa mga tatanggap. At hindi siya tinanggap ng sariling gusto niyang isin. So, sabi rito ni Paul, kaya tinawag si Pablo at si Pablo ay nasa Bible. Siya yung tinuring ng Diyos na magbibigay ng salvation sa mga Hintil. At kung titignan natin to, sabi nga dito mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So yung tinanggap mo palang grace o yung magandang balita na sinabi sa iyo, ano ba yung grace na yun? Mamaya malaman natin sa baba. No? Na tinanggap mo ay naging saligan ng inyong pananampalataya. So, sa mga tumanggap nito, ito yung naging backbone. Ito yung naging saligan o yung sandigan ng pananampalataya ng taong tumanggap. So, naniwala, ibig sabihin, naniwala siya dito at ito'y tinanggap niya. Ngayon, verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito. So makikita natin na tahasan dito, no, na sa pamamagitan nito, naligtas ka. So, kung matatag mong panghahawakan ang salitang pinangaral ko sa iyo. Ito yung sinasabi ni Pablo. At kung narinig mo, faith comes from hearing, sabi sa Romans 10, verse 17. At kung narinig mo yung mensahe ng Diyos, na ang Diyos ay ang nagsasabi sa iyo, at matatag mong panghahawakan yung salitang narinig mo. Dahil kung hindi, sabi rito, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So it means na kung ikaw ay nagwawalang bahala o hindi mo binibigyang halaga ang narinig mong sabi ng Diyos sa iyo dun sa kanyang mensahe, para ikaw ay maligtas, ay walang kabuluhan ngayon ang iyong faith. Okay? Ibig sabihin, bagsak ka. Why? Because you did not give respect. You did not acknowledge, you rejected what God is saying. So, importante makarinig ka. And those who can only hear, sabing gano'n ni Jesus, I know my sheep hear my voice. When I call them, they follow me. Okay. So, napakalinaw po ng sinasabi, no? Sapagkat binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang katuruan. So ano ngayon yung katuruan na ito na paniniwalaan at pananampalatayaan o pananampalatayanan ng mga nakikinig at makikinig at uunawain ito, no? At ang Diyos ang magbubukas sa iyo ng pangunawang yan, no? Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinabi o sinasabi ng kasulatan. At number 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. So, ano po yung nakikita nating kahalagahan nitong narinig mong si Kristo ay namatay, si Kristo ay nilibing at muling nabuhay? Tandaan po natin, tatlo po yan na importanteng pananampalataya na panghahakawakan ng isang naniwala. Dahil sabi po sa Roma, no, 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Okay. So yung salvation po kasi is a free gift. Libre po yan. Hindi po yan kinakalakal. Marami po nagkakalakal ng salita ng Diyos at sila'y kumikita dahil naghihingi sila ng abuloy sa kalsada. O kaya po sila'y kinakalakal nila yung salita ng Diyos. Ginagamit nila para sa kanilang pamumuhay. No?
para sila makilala at maraming magbigay. So hindi po ito 'yon. Kasi ang salvation po, yung kaligtasan ay libre. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na, okay? Pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Okay. So, kung tinanggap mo pala yung regalo ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, ikaw ay patatawarin. Saan ka patatawarin? Sa lahat ng iyong kasalanan. Pinawalang sala sa lahat. Justified. Just as if hindi ka nagkasala. Okay? At pag sinabi mong pinatawad, ibig sabihin yung past, yung present, and future. At bakit po? Sa pamamagitan po ito ng kanyang dugo. Sabi po dito sa Roma 5 verse 9, no? Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Oh, napakalaga po nito. There is no remission of sins if not for the blood of Jesus Christ. Sabi po yan sa Hebreo. No? Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. So, saan pala tayo masisave? Meron po palang galit ang Diyos, ano? No? At yun po yung sinasabi rito na tagalugin po natin. No? Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So ano po yung galit o puot ng Diyos o wrath of God? So yan po yung darating, no? At yan po ay, di ba sabi natin Old Testament and New Testament, yan po yung wrath of God na physically madarama po at ma-experience at masakit po yan at ikamamatay ng mga taong aabutan po nito. Okay? Ito po yung mangyayari sa hinaharap na makikita nating pasama ng pasama ang panahon. Okay? So yung galit ng Diyos ay mangyayari dahil darating ang panahon na yung kanyang mga hinirang, yung mga pinili niya, yung mga nakipag-isa sa kanya, dito sa New Testament, sa New Covenant, sila po ay kukunin na ng Diyos. Ibig sabihin, magkakaroon po ng pagdagit o rapture as they call it. No? At sabi po yan ng Biblia. Although wala yung rapture sa Biblia mismo, ang Hebrew, ano po yun, is harpazo. Okay, so yung harpazo po sa Hebrew is yung gathering of the saints. Yan po yung sinasabi natin, tatangayin tayo ng Diyos o tayo po ay kukunin na ng Diyos. Therefore, since we have, sabi dito sa Romans 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. At yun po ang sinasabi sa atin. So, ikaw ay napatawad na ng kasalanan, ikaw ay na-justify, ikaw ay nilinis, as if you have not sinned at all. At now, hindi na maggalit sa iyo ang Diyos because He is now your friend. So, because you are friends with the Lord, you have peace with God through His Son, Jesus Christ. At sabi yan sa Romans 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung grace po ay mahalaga because it's God's gift. God's giving to you what you do not deserve. Hindi naman para sa iyo supposed to be. Pero ginawa niya dahil hindi mo nga masunod yung law at hindi ka naman under the law,
dahil yung mga Hudyo, and you do not deserve to be saved, but God gave you the gift of life, eternal life. So another grace definition is God not giving you what you do deserve. Okay? So yun yung kabaligtaran, no? Kung titingnan natin. Another grace definition is that God not giving you what you do deserve. So deserving ka dun sa punishment, but God gave you something. Okay? For you to be saved because of His grace and goodness, because of the truth. Sabi natin kanina. For by grace, you are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yung kagandahang loob po ng Diyos, doon po tayo naligtas. Dahil nirigalo po niya yan. At kung tinanggap mo yan, ito po yung patunay na ikaw iyong mananampalatayang kailangang magpatuloy na makilala mo ang Ama at ang Anak na nagbigay sa iyo ng mga ito. At binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan upang ito ay sa pamamagitan ng Diyos, ano? At hindi lang iyong sarili para ipagmalaki mo, no? Kasi mahilig tayo magmalaki doon sa mga bagay na sinasabi nating meron tayo. Okay? Pero ang sinasabi rito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Okay? At kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang mahalaga po at importante po rito sa verse na ito, ay yung hindi po yung mga gawa natin. Kasi ang mga pinagmamalaki natin sa buhay, yung mga na-attain natin o yung ating hinahangad sa buhay. At sinasabi po ng Panginoon dito, secondary lang yan. Okay? Kung naalala nyo yung napag-aralan nating primary and secondary calling. Ito po yung sinasabi sa atin na wala tayong dapat ipagmalaki dahil ang Lord ay nagbibigay sa atin ng blessing o ng grace. Okay, so ano sinasabi ng Roma 4:16? Ito yung isang magandang pangako children of promise by faith. So, sino yung children of promise na sinabi natin kanina? By faith. Yun yung mga promised children. Ang Diyos nangako kay Abraham, bibigyan kita ng anak. Okay? At yung anak na yon na iisa na binigay ng Diyos, yun ay si Isaac. At from him, nagmula yung maraming lahiran ni Abraham. Okay, so paano natin i-connect yan sa atin ngayon sa spiritual? Nandito tayo sa faith sa spirit, sa spiritual. Therefore, it is of faith that it might be by grace to the end the promise might be sure to all the seed. Ano yung promise to be sure to all the seed? Kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako. Yan. Upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. So, sino yung anak ni Abraham na yan? Hindi lang po yung Israel. We are the children of Abraham by the New Testament. The children of promise. The Isaac of the New Testament. The promised children of God. Ano yung ating pong mamanahin? Yung mga pinangako ng Diyos. Mga pangako niya na ipinangako niya sa kanyang salita. So, it's very important that you know the Word of God. That you have this Bible study and study to prove yourself approved of God. Okay, a workman who is not ashamed, rightly dividing the word of truth. Yan po yung sabi sa 2 Timothy 2:15. So, sa ganun, no, napaka-importante na
hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama na nating lahat. So ano ba yung pananampalataya ni Abraham? Ang pananampalataya ni Abraham is when he believed God and trusted God in his life. Okay? So dito, sa spirituality na meron tayo, is different. Okay? So now, andito po tayo dun sa 2 Corinthians 9:8. Sino po yung tutulong sa atin? Pag ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, ang sabi rito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Okay? At higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ano yun? Are you doing this? Okay? Bakit ka pinagyayaman ng Diyos? Bakit kayang-kaya kang pagyamanin ng Diyos? Kasi tutulong mo. You will bless people. Sinabi natin, di ba, may bless. Ang Kristiyano po, dalawa po ang klase ng buhay niya. Physical at spiritual. Dati wala siyang spiritual. Kaya nga po, pag tinignan natin yung mga Hudiyo, kailangan po nila ng spiritual na kalagayan meron na dapat na sila ay kapareho natin nasa New Testament believers. Meron tayong kalagayang spiritual. Wala po sila no. Ang meron lang sila yung physical. Kaya puro blessings lang sila. Ang biyaya ng Diyos na binibigay. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, ating mga tumanggap kay Kristo, dalawa po, twofold. Okay? Magagawa ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay. Pag binasa po natin, yun, hindi ko nailagay, importante nailagay ko sana yung Ephesians 1 verse 3. Ano po sabi sa Ephesians 1 verse 3? Tayo ay binigyan ng pagpapalang mula sa langit ng Diyos. At anong klaseng pagpapala ito? Spiritual. Okay, hindi po physical. Kasi nga, tayo nasa New Testament, we are what? Gifted by God ng spirituality that we are blessed by God's promises that He will fulfill. And paano ba naglikha ang Diyos? Just to give you a good sense of understanding. Paano nag-create ang God? Ha? Nagsalita siya, di ba? Magmula sa salita niyang wala, no? Ay nagkaroon ng bagay na sinabi niya. So from the spiritual comes the natural, the physical. Okay? So, kung may sinabi ng Diyos na ako bahala sa iyo, may nangyari na ba sa iyo na makikita ka na bahala siya sa iyo? Ha? Hindi pa, wala pa eh. Pero mangyayari yun because it will happen because He wants you to He wants to prove His word to you by faith. Kaya nga tayo nandito tayo sa New Testament. Yung faith ang ating pong pinaiiral. At hindi po yung ating physical na mga iniisip, physical na damdamin, physical na kaunawaan, physical na emosyon. Hindi po yan ang ginagamit natin. At nandito po tayo sa sense na yung covenant. Kaya napaka-importante po na maunawaan natin ito na kung ikaw ay nandito na sa covenant grace, no? Ikaw ay nasa promises ng Lord. So hindi ka matatakot ngayon. Mawalan ka man ng trabaho, masira man yung mga pinagplano mo sa buhay. No? Meron po kasi biglang nasusunugan na even mga Christian so pareho nung namatay yung tatlong anak niya, kahit na nawala yung niya, still he will cling to what God has said. Okay? So yun yung pinanghahawakan ng isang Kristiyano. Parang si Job. Bakit ba nilagay ng Lord si Job sa Bible? Napaka-importante niya, no? Bakit si Job nilagay sa Bible?
Akala niya okay siya, righteous siya. Pero sinabi ng Lord sa kanya, eto ikaw. So from there, nakita niya yung sarili niya dun sa mata ng Diyos. Kaya, after that, anong ginawa ng Diyos dun sa lahat ng nawala sa kanya? God gave him his gift. It's not a reward. It's not a recognition. Yung binigay kay ano. God just gave it to him out of His grace because of the faith. So kung titingnan po natin, napakaganda ng sinasabi dito. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Do you see what He's after and what He means? Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. More than. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ano ba ginagawa natin dito? Diba tinutulungan natin sila, mga bata at mga Simeon sa spiritual, upang yung physical na nais ng Diyos ay mangyari dun sa physical. Okay? We are not rich, but we are rich in God's grace and God's mercy. Okay, sabi po sa Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings, hindi po physical, spiritual blessings in heavenly places. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ikaw ba'y nakipag-isa na kay Kristo? Kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ito po ang iyong kalagayan. At ito po ang iyong masasabi. Ngunit dahil sa kagandahan loob niya, ng Diyos, no? Ako ay naging isang apostol. Sabi ni Pablo po ito yung kanyang testimony, no? At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. So yung grace na napunta sa kanya, tinanggap niya, yung kaligtasan niya, katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Okay? Yet not I, but the grace of God within me. Wow. If the grace of God is with you, napaka-importante. Yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, nakipag-isa ka dahil binigay mo ang iyong sarili. Binigay mo sa Diyos ang nais niyang mawala sa iyo. At yun ang kasalanan, mapatawan. At bigyan ka ng bagong buhay espiritual upang sa iyong paglakad dito sa lupa, ang Diyos ay maglugod sa iyo dahil ikaw ay kanyang kapartner. No? Ikaw ay kanyang binigyan ng karapatan upang ikaw ay mag-journey sa buhay nito na kasama siya.